Balikan ulit natin. Ayan. Wala nang sound. 10 seconds. Nagsalita bang Gaga? Kita ninyo, bakit ko po pinapaulit-ulit ko to sa inyo? Bakit? Ayan. Ayan si Keso. Ayan, nang agaw siya ng alak. Walang salita. Tinignan pa nga niya ng masama dyan si Keso. Nasaan? Gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kababayan, na harap-harapan po kayong ginagawang bobo nitong mga bangag na gobyernong ito. Na pilit pinagtatakpan ang mga isyu ni Lisa sa pangingidnap sa mga kabataan sa Turkey, 2 minor de edad. Pilit na pinagtatakpan ang panggigipit nila sa Kingdom of Jesus Christ members. Yan mga kababayan, ang totoong gusto nilang pagtakpan ang lahat ng pangangamkam nila, lahat ng kawalang hiyaan nila sa inyo. Ang malalaking issue ng smuggling ng pulburon na sila mismo ang kasabwat, yan po ang gusto nilang pagtakpan at ginagawa kayong syunga. Imagine mo, ikaw na nakikinig ngayon sa akin, isa kang abogado, isa kang doktor, isa kang enhinyero, lahat ng katalinuhan nasa iyo, lolokohin ka lang na isang bartek na, na sinabi, 10 seconds may conversation, harap-harapan, hindi pwede magsinungaling ang video. So, anong ibig sabihin nito? You have to get up and speak up na. Kailangan nyo itong tapusin ng itong mga, my God. Kung hindi kayo kikilos, araw-arawin kayong lolokohin. Yung loto, mga kababayan. Ibig sabihin, kung patuloy kayong magpapaniwala at natatabunan ang mga malalaking issue sa pamamagitan ng black propaganda, black ops, paninira sa mga kritiko at pagbabayad ng mga milyon-milyon sa kanilang mga firm para pagtakpan itong mga kabartika ni Lisa, ni Bangag Jr., my God, wala klase kayong kwentang Pilipino kung hindi nyo ipagtatanggol ang inyong bayang sinilangan. Anong klaseng Pilipino kayo? Kung itong isang bartek bangag ay ginagago kayo every single day. Sabi niya, the apricot, okay, tinatawanan lang tayo ni Lisa. Yun nga ang sinasabi ko. Dapat itong babaeng ito makulong nang hindi na pamarisan. Dapat nga hindi lang kulong, gorgor ang parusa dapat yan kung merong gorgor, mga palangga. Akbang ng Maisog, Canada, Vancouver, parehong clairvoyant si Tomalisa at Chismoy. Yes, Ga. Thank you so much, Ga. Vancouver, Canada, Maisog sa July. So yun yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, na kung hindi kayo kikilos, ano na lang, saan naasa inyong mga anak? Harap-harapan. Sinasabing may 10 seconds sa salita, hindi nga bumuka ang bunganga. At sinabi, pinagbigyan natin 10 seconds na pananalita, inorasan natin, walang 10 seconds sa conversation. Paulit-ulit nating sinasabi, ang nasa likod po niyan, according to my source, to our source, mga palangga, ay si Cesar Chavez, yung kanilang strategist dyan sa presidential communication. Alright? So, yan ang kanilang pag-cover up na magsalita, mag-release ng statement si Lisa Tanas, mag-release ng statement through Cesar Chavez. Yan ang may pakana na para daw i-damage control at lokohin kayo. Pero the more na nagsisinungaling sila, the more na lumalaki ang damage na ginagawa nila sa inyo, mga kababayan. At ayon sa ating source, na-shock din si Keso sa ginawa ni Lizang pag-agaw ng kanyang alak. Kasi sabi ko nga, mga kababayan, kung pareho silang tambay sa kanto, mabuti pa nga ang mga tambay may ethics eh. Diba? Pero ito, mismo sinasabi niya, nandoon ang mga diplomats, 82 something diplomats, pero bakit niya ginagawa ito? Kasi nga, power tripper.
Wala siyang pakialam. Kasi akala niya kaya niyang lusutan lahat sa kanyang mga kasinungalingan, sa kanyang mga propaganda, ang harap-harapan. Sabi ko nga, blatant lie. Hayagang kasinungalingan, garapalan. Alam niyo nung bata ako, pag may kalaro ako, no? Pag ganyan harap-harapan ng sinungaling, ginajampal ko kaagad eh. Kaya inano ko kaagad. Pinapasok ko tong kamao ko sa bunganga pag sinungaling. Para hindi na hindi siya umulit-uli. Tinutumbak ko kaagad. You know what I mean? So itong babaeng ito, hindi lang sa pagsisinungaling dito ngayon, kundi yung sabi ko nga, ang behind the scene na pagnanakaw ni Lisa, ni Kuting, at ang pagkasangkot niya, ulit-ulitin ko, si Lisa ay mastermind ng pangidnap sa 2 minor de edad sa Turkey na kasabwat si Teddy Boy Locsin, ang asawa ni Teddy Boy, si Manalo, DFA, DOJ, lahat. Yan ang issue na ayaw nilang pag-usapan ninyo. Ang pagiging polboron ni Kuting Jr. na alam mo, Chis Escudero. Ayon sa source, ikaw pa ang nagpakalat niyan. Pero ngayon, bakit? Natatakot ka? Dahil wala kang betlog, kundi kilay lang? Sige nga, itayo mo kung talagang chacha ka. Well, parang na-scan ko, nag-meeting kayo ni Tambaloslos. Ano agenda nyo ni Tambaloslos? Hahawakan yung kapiranggot mong o aahitan ka ng kilay kapag hindi ka sumunod. Ano namang agenda ninyo ni Tambaloslos? Nag-meeting kayo. Alam mo naman palang nagpupulburon si Marcos Jr. Gusto mo, aahitin na lang namin yung kilay mo. Galit pala sa'yo si Liza dahil ikaw ang nagpakalat na si Kuting ay pulboronic. Pero bakit ayaw mo magsalita? Bakit? Dahil what? Dahil kasama ka sa listahan ng distressed mother? Ganon ba yon? Bakit? Magkakasama kayo sa mga illegal na gawain ninyo dyan sa gobyerno? Anong kinatatakot mo? Kumpara ka sa Makatang Bayan, mga kaibigan, mga kadramahan mo dyan. Para saan ka? Tapos ipagtatanggol mo si Bartek? Ano sabi mo? Sabi ni Keso, andito pala, in-screenshot natin. Ang sabi ni Keso, ang kanyang explanation dyan, I consider waiting on a lady. Okay? Sabi niya, first or otherwise to be gentleman. Sabi niya, gentlemanly. Paano ka naging gentleman? Na siya ka nga, inagaw. Binigla ka. Huwag kang magsinungaling. Pare-pareho kayo. Sabi ko, ano kayo, alien? Paranormal? O may sapak kayo? Na nag-uusap kayo, na kayo lang nagkakaintindi? O may mental telepathy nga kayo? Which is wala naman. Maaring sabihin ng iba na makaluma o parang under. Alam mo, nonsense. Nonsense yung sinasabi mo, Escudero. Gusto mo lang pagtakpan. Sabi niya, pero para sa akin, hindi kailanman magiging makaluma o di uso anuman ang itatawag ng ima sa pagiging maginoo at pakikipagkapwa-tao. Well, dun sa ano na yon, sa isa scenario na yon, ipinakita mo na duwag ka. Alam mo yon kasi, well, sige, pagbigyan na natin, gentleman. Paano ka naging gentleman kung ka ng kilay? Baka gentlewoman.